Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Delomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Una, lahat naman, di ba? Kagaya sa Sir Jaime Lim, sabi niya pagka tuturuan tanghali, tapos busog yung ibon. So, ganun ko rin tinuturuan yung mga ibon. Busog. Ngayon, pagka sila, nakita ko ng nag-raging, nag-groupings na. Di ba? Una, parang hiwa-hiwala eh. Pagka nakita ko sila na nag-groupings na, doon yung time na hindi na sila pinapagala. So, hindi ko na sila pinapagala nun. So, ang ginagawa ko lang, pagka-lipad nila, tatawagin ko sila at kailangan nilang pumasok. Pagka hindi pumasok, sabi ni Sir Jaime Lim, Guto. Outside ako lang po. outside ako lang po, hindi kakain. So, ganun yung sistema. So, doon ko na umpisahan, bago ko gawin yon, sasanayin ko sila na pumasok. Ang gagawin ko, di ba, isang beses lang ako nung kapakain. Pag magtuturo na ako, dadalawahing beses ko. Pero hahatiin ko lang yun. Okay. Konti lang. Kasi para pagkadating ng hapon, pinalalipad ko sila, pag tinawag mo, papasok. Dahil nga medyo gutom pa sila. So, ganun yung ginagawa ko. Umaga, paglipad nila, tatawagin, papakainin ng konti. Kung ilan yung pinapakain ko ng one day, hahatiin ko lang. Tapos, sa hapon, papakainin ko sila. Pababa nila, lilipad sila. Paglipad nila, pagbaba nila, kakain uli sila. So, ganun lang ng ganun hanggang sa masanay sila na pagbaba nila dun sa bubong, babagad sila sa trap. Pagkatapos nun, pagka ganun na yung sitwasyon na alam kong hindi na sila, okay na sila, gagawin ko naman, hindi ko na sila pabababain sa bubong. So, ang gagawin ko, papaliparin ko sila, maglalagay ako ng pambugaw doon sa bubong. Okay. Pag mayroon ng pambugaw doon sa bubong, kung saan sila bumababa, may pambugaw na rin, hindi sila bababa. Ang gagawin na lilipad sila ng lilipad. Parang force fly na. Parang force fly yun. Ang huling may isip nila, na bababaan nila yung trap. Kasi una sa lahat, parang yun yung pinaka-safe So, para sa sa kanila. area mo, walang mga building na nakapaligid. Ikaw Marami. mataas. Meron. Marami. Merong mas mataas sa akin. Okay. So, ilan yung percentage mo ng overfly? Mababa. Mababa. Nawawalan. Lahat naman nawawalan. Pero, mababa yung percentage pagka ganun ang turo ko 1 month, Salpo. 2 month. Salpo. Salpo. Wala gaano kasi dati marami kasi may tower doon sa tapat ko na may ganun. Ang daming Ngayon, nawala na. nawala na. Ang daming wire na maliliit na Ba't ganun. nawala? Napalit na. Puro cable na. Oo, ngayon wala na po. Yung mga antena po, nawala Ito na. salpo ka. Pero meron Sir, pa rin. kayo dito, boss, ilan ang percentage nyo ng overfly? Kasi ang kwan nila, 1 week, sabi ko 1 month. Hmm. Ginawa nila 1 week. So, less than 10%. Less than 10%. 5-7%. Pero may overplay every season, no? Palagi. Hindi naman kasi Pero, ang masakit sa akin, talpo. Salpo talaga. lalo yung mga YB na sir. Kasi maliit yung wifi, mga ganun pa yun, no? Oh, pero pag magulang na hindi gaano. Yan pahabol dahil sa salpo ka. So, ganun talagang pigeon life natin. Lalo din sa mga love din natin, wala rin pinagkaiba. Kapag mostly, kaya nga, ang dapat nyo tatandaan, yung mga young bird nyo, wag nyo isasabay sa flyer. Kasi, yung flyer, alam nila na may kasama silang young bird, bibit-bitin nila palayo yung ibon. Lalayo talaga nila. Doon ka magtataka, pag yung flyer mo, ikot na lang ikot dyan. Pero pag may kasamang young bird, ibibit-bit nila, tutuldok sila. Lalayo nila. Pagbalik nila, wala na yung mga young bird. Binitbit na sa malayo. So, yun lang yung observation ko sa mga ko. Kasi, doon ako nagkakaroon ng problema, lalo na kasi yung love ko nasa baba. Kapag kayong nagtuturo ko ng young bird, tapos nasabayan may nakakawala mga, sabi mo 3 piraso na flyer mo, pag nakita mo, yung mga, kahit yung 3 flyer mo, ikot lang, ikot. Pag may kasamang young bird, tumutuldok. Lalayo. Pinibitbit sa malayo yung mga inakay. Kaya pagbalik mo, wala na. Pa isa-isa lang may kulang na. Ayun, sir, so anong yung, may tinatawag ka bang breaking point? So yun, North and South meron ka ba?
Punta muna tayo doon sa may sa may tapusin ko lang yung yung sa may trapping bago tayo magano doon para alam nila kung paano yung tamang sistema para mapapasok na mabilis yung mga ibon. So, yun nga pagka okay na sila, hindi na sila bumababa sa bubong, pina-ranging ko sila at puro trapping na yung baba nila, hindi na sila bumababa kahit saan. Yung landing board ko maliit lang na mga ganyan. Pero 40 sila doon, lahat nandun yun. Kung 30 silang ipon, lahat sa trap lang sila bababa. Walang bababa sa kung saan. Nagkukwitis ka? Hindi. Hindi. Dati ginawa ko yan Nakakabula ako ng kapitbahay. Yun lang. Tapos, dati kwitis ako ng kwitis, umaga, tanghali. Nung narinig ko na parang na medyo malayo-layo ako, parang, Pero ngayon yata bawal na kwitis eh. Kailangan kukuha ka ng permit eh. ganun. Hindi na kasi ako nagkikwitis Kasi kailangan disiplinado yung mga ibon So, ganun. Pagka alam ko na okay na sila sa trapping, hindi na sila bumababa kung saan, paglipad, diretso landing board, walang bababa kung saan Lahat sila landing board lang bababa. Pagka ganun na yon, pwede na ako mag-ground training. Kunyari, ayun nga, pooling. Hindi, ganito. At sa north mo, saan yung pinaka-breaking point mo? Sa akin, nagsisimula ako ng training ng kunyari. North yung mid-toss Ay, Mintos, may north mo. Saka, halimbawa, Pampanga. Saan ka nagsiself-toss na Derby o bago mag-toss. bago mag-road training? Bago ako mag-road training, dapat yung ibon ko lumilipad na ng at least kalahating oras o isang oras bago ko mag-road training. Pagka sinabi ko magtotos na ako, yun dapat. Saan yung destination mo unang bitaw mo? Doon sa mga Kung north muna tayo. doon sa mga newbie, mas Hindi, ikaw, yung sa'yo. Saan ka nagbibitaw? sa akin kasi Bulacan. Bulacan Bulacan ka. parang 15 kilometers ata yun. Pero mas sinasuggest ko na 5-10 palayo Mas magagamay ng ibon. Kasi sa akin, ako kahit na ako agad gapan agad, wala namang kaso. Kasi pag bataking ibon mo sa lipad at alam mo malakas, makaka-uwi naman Pero yung uwi na percentage na kailangan na mataas yung percentage na umuwi yung mga ibon mo, umpisa mo sa una, malapit palayo. Ka. Nagtotos ako. Kunyari, ito, pag-usapan natin, kunyari, derby na. Bago nagte-training na. Nagtotos lang ako ng mga 4 o 5 beses na 15 to 20 kilometers. Tapos, kung nasaan yung club, kunyari, nasagapan na sila, Nueva Ecija o San Leonardo, sabay na agad ako dun. Kasi nga, tamad akong mag-toss. Okay. Hindi ako Kaya boss, paano yung mo? Mostly, pagka derby na, ilang days na po kayo nag-self-toss? Especially itong North, North. Tagulan. Daily kasi Daily. madalas bumabalik Mm-hmm. And I start with my first toss, alam saan, Quirino, Protestant. Kaya nag-land I experienced before, yung unang toss mo, may nawawalan kasi nabibigla. So yan, malapit na pagkakat lang, dito na. Then, kung North, tapos Caloocan, Caloocan. then Valenzuela, lagay na ako. palayo. Sa South, sir, ano ang unang toss mo? South. Sa South, di ako nagtotos Kasi nga, Sabay sa training ka na. kasi yung traffic. Kaya nga sir, sinasabi ko lagi, believe ako dun sa mga tao na nagtotos ng ibon nila. Yes. Kasi yung oras nila, madaling araw, ayusin mo yung mga ibon, tapos umaga, biyahe ka. Pagkatapos mo ng biyahe, nandun ka sa pag-uwi mo, traffic na yun Anong oras ka na uwi? Nasa 2 o'clock lang sila nakawi. Kaya- Actually, sa atin naman, ako, strategy ko, since na maraming clubs na nakapaligid sa akin, nandiyan ang FPR, WPFC, BBCM, dati nandiyan pa yung MPFL Tapos, kumbaga, tapos nandiyan din ang PHA. Minsan alternate Ang PHA kasi parang Monday, Wednesday, Friday, tama ba? Saturday ang loading. Samantalang ang mga clubs, Tuesday, Thursday, Saturday. Marami. So, sa isang linggo, alternate ako.
almost every day ang loading. Let's say, may loading sa PHA, Apo. nag-debit ako. Hindi ako nag-load pag Derby na. Habang Garmin. Nagpa-private ako. Mm. May reason is, imagine ang aga pa lang andun na sa PHA. Opo. Stress yung ibon mo, di Yes. makatulog. So for me, pahinga sila, then Ay. morning, biyahe na lang. Mm. Mas magastos lang. Kaso may iwalay ako ng Ng- training. Opo. Ganun. So at least, hindi sila stress lang. Yes, opo. Kabanatuan sila, pero kabanatuan din ako. Pero private training ako. Mas maganda nga yung gano'n kasi through them, pwede ka mag 3 tosi, pwede ka mag 2 tosi. Kumbaga, ang